Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. And please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So first card ninyo is for general life, and we have Four of Swords. Okay? So dito po sa Four of Swords, this is about rest. This is about relaxation, renewing yourself, 'di ba? Maaari na pagod na kayo, no? Maybe you've been a very busy, no? You've been very busy sa mga pangyayari sa buhay ninyo. Maraming trabaho siguro, obligasyon, responsibilidad na na ginagawa ninyo, ginagampanan ninyo. Kaya ngayon parang yun, exhausted kayo, no? At saka probably then ang iba sa inyo kailangan ninyo ngayon na kailangan ninyo ngayon na bigyan, no, ang sarili mo ng oras, panahon at atensyon, no? You take care of yourself, okay? Kasi para nang kahit marami pa kayong obligasyon, responsibilidad, kahit marami kayong naka-line up pa sa isip ninyo na kailangan gawin, kailangan gampanan, when you are on top of your health, for sure magagampanan mong lahat 'yan. For sure magiging maayos ang inyong kalagayan, no? Kaya balato mo na 'to sa sarili mo, no? Na magpahinga ka, no? Mag-unwind ka, yung ganon. So for your money, career, and finances, we have Seven of Swords. Seven of Swords is an energy of liar, cheater, and stealer. Virgo, maari na since at para ito sa money, career, and finances, so mag-iingat kayo. Baka may mga tao dito na nagbabalak na budulin ka, 'di ba? Lokohin ka sa pera, utangan ka, hindi magbabayad, no? So, ingat kayo. Pakinggan ninyo ang iyong intuition, okay? Pakinggan ninyo ang iyong intuition. Follow what your intuition is telling you. Okay? Pakinggan mo yung bulong ng iyong intuition dito. At if there is something off, 'di ba, sa person that you are dealing with, then for sure makakaano ka. Ang tawag dito, you will be sent signal, no, ng intuition ninyo na may something is wrong with that person, 'di ba? Kaya ganun. Pwede rin na naririnig ko panghihinayangan. So siguro meron kang panghihinayangan dito na pwedeng related sa trabaho, baka mga opportunities related sa trabaho, career, or negosyo. So, wag kang mag-alala, no? Alam mo naman na kung yan ay para sa'yo, para sa'yo. Kung ano ang para sa'yo, yan ang ibibigay sa'yo ng universe. Okay? Kaya, wag kayong magsayang na ng oras, ng panahon, no, sa mga bagay na alam naman ninyong yung hindi naman talaga para sa'yo. Kasi otherwise, no, kung ano ang para sa'yo, you will be feeling excited, 'di ba? If it's really meant for you, you will feel excited. You will be feeling okay, 'di ba? You will be feeling great. Kaya, huwag kang manghinayang, no, sa ibang bagay. Sa inyong relationships naman, we have Three of Cups. May celebration. Baka magse-celebrate kayo ng okasyon, mansari, anniversary, baka ang iba sa inyo ikakasal, baka magpapakasal na kayo, yung ganun. Or baka merong milestone, accomplishment kayo bilang mag-asawa or bilang magjowa, baka may accomplishment kayo, no, na related sa inyong relationship, kaya magiging masaya kayo ngayon. So, kuha tayo ng clarifiers, and maraming salamat muna, no, for being here. Thank you for supporting my channel, for subscribing, and kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At kung salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads po, at saka sa mga nagpapadala ng donasyon. Thank you po. Si Nine of Wands is clarifying the Four of Swords. So, feeling ko dito, kailangan mo na protektahan ang inyong sarili. Alagaan mo ang inyong sarili. Okay? Huwag kang masyado talagang magpapagod. Huwag mong sasagarin ang strength mo. Kailangan mong
protektahan, no, ang sarili mo. Okay? Kasi wala namang ibang mag-aalaga sa iyo unang-una kundi ang ikaw mismo, 'di ba? So while you can, then take care of yourself. Okay? Pagdating naman sa Seven of Swords, meron tayong Seven of Cups. So, maraming ano dito, pwedeng maraming tao dito yung maraming tao yung magbibigay sa iyo ng opportunity, marami sigurong pwede kayong pagpilian dito, pero mag-iingat kayo, no? Maraming pwedeng pagkakitaan, merong mag-o-offer sa inyo ng kung ano-ano, pero wag ninyong paniniwalaan agad-agad. Kasi baka may mga tao, alam niyo na may mga taong mabubudol, 'di ba? Kaya baka ito ay budol, 'di ba? Baka kayo ay maloko, baka kayo ay mapagsinungalingan, 'di ba? Kaya mag-iingat kayo with dealings, no, with other people. So pagdating sa inyong relationships, we have Three of Cups and we have Hierophant. Ayan. So maybe meron kayo ritong mga advisor, meron kayo ritong mga kinakausap na mga spiritual people, 'di ba? You're like-minded people kasi feeling ko dito you're very spiritual, 'di ba? Kaya you are seeking the help also of other people na mga ganun katulad mo na alam mong you are on the same wavelength, alam mong you are on the same yung mga instinct kayo sa bawat isa, yung mga isip ninyo kumbaga ano uh, swak na swak yung ganon. And since we also have celebration, wedding, but si Hierophant din ito. So most likely may kakasal talaga sa inyo. Baka kayo talaga ay magpapakasal na, mag-aasawa na, no? So final message. No? Baka ang hinahanap ninyo rito din is kung sino yung magkakasal sa iyo. Ba? Baka mga ganon. Baka you are contacting kung katoliko kayo, baka contacting kayo ng pare na alam mo yun, na same pwedeng kaibigan ninyong pare, yung mga ganon. So, we have truth be told. Ito yung final message ninyo. No? Maging honest kayo sa sarili ninyo. Para maka-attract kayo ng mga tao na magiging honest din sa iyo, you need also to, be honest, no, sa sarili mo. At pwede rin na meron ditong sikretong ibubunyag. Maaaring meron kayong sikreto na sasabihin, meron kayong alam na sikreto na pwedeng ilalabas din ninyo sa ngayon. It could be your own secret or baka impormasyon na alam ninyo ito about other people na pwedeng sasabihin nyo na rin sa ngayon. So, good luck. Thank you for watching, Love and Light. Namaste.